Itong gusto niyong i-overhaul nga ang PICAB at ma-amend, no, to actually amend itong Construction Industry Authority of the Philippines, yan yung SIAP at saka yung PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board law. Dahil nga dito sa mga nangyari dito sa nalantad nung Senate Blue Ribbon Committee, Tito Sen, ano, kung saan nakita natin yung mga diskaya. Nakita mo, questionable yung ownership structure nung kanyang ano, di ba, na obvious na dami lang yung empleyado niya, dami lamang yung pinsan, yung pamangkin niya, pinsan ng pamangkin niya, tapos siyam sila, nasabay-sabay nagbibid para kung matalo yung isa, malaki pa rin yung chance na diskaya owned pa rin yung manalo. Material representation in the construction industry. Pakihimay mo nga sa amin yan, Tito Sen. Oo. Tama ka. As a matter of fact, it's material misrepresentation. Ang nangyayari kasi nila, yun ang isa sa mga tinitingnan natin na mukhang either walang power ang pick-up na masitayon or pinapayagan nila. Ano, sapagkat lumalabas, 2 sa 3, contractor din eh. Ngayon, sabi nila, hindi kasi daw, ang requirement daw doon ay contractor. Oo, contractor, pero hindi ka na pwedeng mag-contract sa gobyerno. Para mga abogado, pag ikaw naging huwes, ina-appoint kang judge, hindi ka na pwede mag-lawyer. Mag-private practice. Conflict of interest. Ganun din yun. Ano ba klaseng thinking naman ngayon? Porque contractor siya, pwede siya mag-contractor sa gobyerno. Anyway, doon sa tinatanong mo, siyam ang kanilang mga korporasyon, kumpanya. Yung mga members ng siyam, interlocking eh. Yes. Related. Sila din eh. Kaya nga, pwede ba yun? Lahat sila magbibid. Sila din yun. Talagang malino na material misrepresentation. At sa ngayon, meron na sila ng mga letter of authority na final ito sa siyam na kumpanya. Pati rin sa mag-asawa. At kausap ko kahapon si Commissioner John Lumagi.